gagawa tayo ng bumabalik sa trending na dulce de leche gamit ang Delis na kondensada. Kung ayaw nyo ang sobrang thick na dulce de leche, gamitin na ang Delis na kondensada. Yes, a little different from the classic, pero all the same caramel goodness pa din. Silky smooth, glossy, rich caramel-like dulce de leche. Creamy pa rin at pourable texture siya. Okay, so ang gagamitin natin na kondensada ay ang Delis na kondensada. So bago natin siya ilubog sa tubig ay tatanggalin natin yung label ha. Okay, so meron tayo ditong kaldero na may tubig. I-submerge natin yung ating mga kondensada. So yes, dapat talaga nakasubmerge yung ating lata. Okay, tapos tatakpan natin yan. Okay, kung may pressure cooker kayo, mas maganda na yun ang gamitin dahil mas madali yung pagpapakulo. Eto kasi kaldero yung gamit natin. So nasa 5 hours yung pagpapakulo nito. Sa brand na ginamit natin na Delis, 5 hours ang pagpapakulo nito. Pero kung pressure cooker ang gamit mo sa pagpapakulo, siguro nasa mga 2 hours lang. Well, dahil wala ako noon. Actually, meron pero lumuwag yung rubber niya. So, eto na lang gamitin natin. Yung apoy nito ay nasa medium heat lang. And reminder, i-check mo siya every 30 minutes dahil baka nag-reduce na yung water. So, dapat mo siyang dagdagan. Dahil again, dapat po yung mga lata natin ay nakasubmerge talaga siya. So, again, eto ay pakukuluan natin ng 5 hours sa medium heat. So, pwede nyong i-high na muna yung apoy para madaling kumulo. Kapag kumukulo na, ilipat sa medium heat at mag-start ka na ng timer. And eto na po after 5 hours. Ayan, so, tanggalin na muna natin to dito. And huwag yung muna bubuksan na kasi mainit pa. So, hindi pa pwedeng buksan. Palamigin talaga siya completely. At eto na po ang ating creamy, smooth, glossy, spreadable na dulce de leche. Okay, nasira na pala yung mic natin. So, pag-edit ko, ang pangit na talaga ng audio. So, eto na nga. Sinasabi ko dito, eto ay galing sa chiller. Eto naman ay room temperature. So, para ma-compare natin, buksan natin ang dulce de leche na nasa room temperature lang. Para makita nyo ang difference. Again, eto po yung dulce de leche na room temperature. Eto yung kanyang texture. So yes, silky smooth pa rin siya. And yes, caramel rich. Eto naman yung galing sa chiller. So expected dahil galing sa chiller, mas sticky siya. Eto ay slightly lighter than the classic. Pero hindi naman sobrang layo. Dahil kita nyo naman, smooth, glossy. Meron pa ding rich caramel flavor. Ang nagustuhan ko din dito sa dulce de leche natin ay spoonable siya. Ay yung bang pourable or spreadable, ganon. Pwede mong gawing palaman, ilagay sa dessert, i-drizzle mo sa mga pastry, sauce topping. Pwede mong ihalo sa whipped cream para maglasang dulce de leche ang whipped cream. And yes, pwede mong ilagay sa mga drinks. Sa milk or coffee na drinks, mga flavored na mga drinks, pwede. Actually, may gagawin ako mga desserts natin na lalagyan ko ng dulce de leche. Ayan, so sana nagustuhan niyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!